Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw ay araw ng Linggo, araw ng ating Panginoon. Tayong lahat ay dapat lumapit sa ating Panginoon Diyos. Sambahin natin siya sa ating tahanan. Sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang hinahanap ng ating Ama na nasa langit. Ang aking pagsa ngayong umaga ay gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malinis na puso. Anong sinabi sa Biblia tungkol sa may malinis na puso? Tingnan natin ang Matthew chapter 5 verse 8. Sabi rito, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Bakit mapalad ang taong may malinis na puso? Sinabi sa Biblia, sapagkat makikita nila ang Diyos. Anong ibig sabihin na makikita nila ang Diyos? Para sa akin po, kung ikaw may malinis na puso, makakasama mo ang Diyos. Hindi lang makakasama, madadama mo ang Panginoon Diyos. At ano pa? Matutuklasan mo ang Panginoon Diyos. Kaya hindi lahat ng Kristiyano, sa palagay ko, hindi niya makita ang Panginoon o hindi niya makakasama ang Panginoon Diyos. At hindi niya dama na kasama sa Kanya ang Panginoon Diyos. Dahil itong may malinis sa puso, napakahalaga na kung gusto natin makasama ang Panginoon Diyos, dapat may malinis na puso. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16 na tayo ay dapat magpakabanal sa lahat ng bagay. Tingnan natin kung ano sinabi sa 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. Sabi rito, bilang masunurin, mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y ay banal. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16 na tayo ay dapat magpakabanal sa lahat ng bagay. Sabi sa verse 14, sabi dito, verse 15 pala, sorry. Verse 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Kaya ang ibig sabihin ng magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa, ang ibig sabihin ng kabanalan o magpakabanal ay hiwalay sa kasalanan. Hindi nakakasala. Hindi nakakasala saan? Sa pananalita, sa ating salita, sa ating isip, at sa ating gawa. Magpakabanal tayo sa ating pananalita, sa ginagawa, at sa ating puso o sa ating isip. Alam po ninyo, ang kabanalan o magpakabanal, ito ay hindi lang tinutukoy yung mga taong masipag sa simbahan. Makikita mo siya ay marami siyang activities o marami siyang gawain sa simbahan. Ito po ay mabuti, pero ang tunay na kahulugan, ang magpakabanal o kabanalan, ito ay simpleng sagot, hiwalay sa kasalanan.
So, dapat malinis ang ating pananalita, malinis ang ating iniisip, puso, at malinis ang ating ginagawa sa kapwa. Kaya, tayo ay dapat magpakabanal sa lahat ng bagay. Saan nagmumula ang lahat ng uri ng kasamaan? Saan nanggagaling ang lahat ng uri ng kasamaan? Sabi sa Marcos chapter 7, verses 21 to 23, ito ay sinulat sa Biblia. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyog sa kanya upang makiapit, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ito ay nanggagaling sa puso, at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Kaya saan nagmumula ang lahat ng uri ng kasamaan? Sabi sa Biblia, sa ating puso. Kaya mga kapatid, yung mga binanggit na masasamang gawain, ito ay galing sa puso. Ingatan natin ang ating puso. Bantayan natin ang ating puso. Bantayan natin ang ating iniisip upang hindi pumasok sa ating puso at ginawa natin ang mga sinulat sa talata, yung mga masasamang gawain. Kaya mga kapatid, ang ating puso ay dapat natin palagi ingatan. Bilang mga Kristiyano, ano ang mga dapat natin iwaksi? Bilang mga Kristiyano, ano po ang mga dapat natin iwaksi? Ibig sabihin, ano ang dapat natin alisin? Tayo mga Kristiyano, ano dapat alisin o huwag natin gawin? Sabi sa Efeso chapter 5, verses 3 to 5, ito ang nakasulat sa Biblia. Kayo mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapit o gumagawa ng anuman uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anuman malaswa o walang kabuluhan pananalita. At pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Verse 5, alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapit, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam po ninyo mga kapatid, ano ang dapat natin iwaksi o alisin? Nakasulat po dito sa talata. Ngunit gusto ko bigyan din itong bandang huli. Sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung tayo po sa ating buhay, meron tayong isang bagay o meron tayong isang gawain na sakim. Ang ibig sabihin, nagbigay tayo ng mas maraming oras, mas mahalaga sa atin, kaysa sa ating Panginoon. Ito po ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lamang ang ibig sabihin na sumasamba sa mga rebulto, mga imahin. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito ay kasakiman sa isang bagay higit sa ating Panginoon. Kaya ingatan po natin ang ating buhay,
upang makaroon tayo ng isang malinis na puso. Bakit natin dapat iwasan ang anuman uri ng kahalayan o kasamaan? Bakit natin dapat iwasan ang anuman uri ng kasamaan? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 7 to 8, kung bakit natin dapat iwasan ang anuman uri ng kasamaan. Sabi dito sa Biblia, sa 1 Thessalonians chapter 4, 7 to 8, tayo tinawag kasi ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino man ayaw sumunod sa katuruan ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Kaya dahil tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay ng sa kabanalan o malinis sa puso, hindi sa kasamaan. Kaya kung dapat natin iwasan kung ano ang mga uri ng kahalayan, bakit natin dapat iwasan? Dahil tayo tinawag at hinirang ng Panginoong Diyos. Bagamat ito po ay alam na natin lahat. Ngunit alam po ninyo mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, dahil hindi natin nakikita ang Panginoon Diyos, kung tayo po ay hindi araw-araw nakipag-ugnayan sa Panginoon Diyos, makakalimutan na natin na may Diyos sa ating buhay. Kaya tuwing linggo, tayo po ay may pagkakataon makapagtipon sa bahay dahil hindi na pwede sa simbahan, makikinig ng mensahe mula sa banal na kasulatan. Ito po ay isang napakahalaga at magandang gawain upang mapaalaala sa atin kung anong dapat nating gawin. Sa buong linggo, sa 6 na araw, tayo nabubuhay ng ating sarili. Ang ginagawa natin, ang mga para sa atin, kaya minsan nakakalimutan natin. Kaya wag natin ibaliwala itong mga mensahe na pinapaabot tuwing linggo upang maingatan natin ang ating buhay, maging malinis ang ating puso, mabuti ang ating ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. Isa pa po, kung bakit natin dapat iwasan ang anuman uri ng kahalayan o kasamaan. Sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17, tingnan natin. Maganda po ito. Sabi rito, huwag ninyong ibigin ang salibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa salibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nakmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Alam po ninyo mga kapatid, sabi sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Lahat ng bagay sa sanlibutan. Alam po din niyo mga kapatid, ang mga bagay sa sanlibutan, una, ang kayamanan. Kung nakaroon ka ng
kayamanan, ang gusto mo, pangalan. Pagkatapos, kung may pangalan ka na, gusto mo kapangyarihan. Tama po? Itong mga bagay nito ay mga bagay sa salibutan. Sabi rito, pag umiibig tayo sa mga bagay nasa salibutan, hindi tayo umiibig sa Ama. Sabi sa verse 16, tingnan natin. Ang lahat ng nasa salibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa salibutan. Gusto ko bigyan diin ito at ang pagmamalaki sa mundong ito. Ang pagmamalaki. Kung tayo po naging successful dito sa mundong ito, huwag tayo magmamalaki. Dahil ang naging successful po tayo sa mundong ito ay galing sa mundo. Hindi ito nagmumula sa Ama, kundi sa salibutan. Huwag tayo magpapamalaki. Huwag tayo magmamalaki. Dahil sabi sa 17, tingnan mo, sabi sa 17, mawawala kasi ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan dito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya, huwag natin masyadong ibigay ng panahon dito sa mga bagay sa salibutan. Yung fair lang po. Yung tama lang po. Ang ibang oras natin, ibigay natin sa Panginoon Diyos. Araw-araw. Sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Napakabuti yan sa ating buhay Kristiyano. Ito po ay nakakatulong sa pagkalinis ng ating puso. Mamuhay tayo na malinis, mabuti na buhay. Bilang wakas po, gusto ko gayain natin ang dalangin ni Haring David. May sinabi siya sa kanyang dalangin. Pwede natin tularan, pwede natin gamitin, pwede natin gawin sa atin panalangin. Ito po ay nasa awit 51 verse 10. Sabi dito, isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, na bagong damdamin. Bigyan mo akong isang tapat na puso. Ibig sabihin, bigyan mo ako isang malinis na puso. At bigyan mo ako ng isang bagong damdamin. Pwede natin gawin panalangin, yung panalangin ni David, gawin din natin ang ating panalangin. Mga kapatid, sasabihin natin sa Panginoon Diyos, bigyan mo ako ng isang tapat, isang malinis na puso. Tuwing umaga, paggising natin sa umaga, bago tayo umalis ng bahay, kung tayo nanalangin, sabihin, isingit natin to. Sabihin natin sa Panginoon, sa buong araw nito, bigyan mo ako isang tapat at malinis na puso. Sa panalita, sa gawa, at sa isip. Ganun po ang atin dapat bigyan ng pansin sa atin araw-araw na buhay. Makaroon tayo ng isang malinis sa buhay, malinis na puso, dahil ito po ay mahalaga sa ating buhay. Tayo po manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Napakabuti mo, kayo bagamat umakyat na nasa langit. Ngunit iniwanan ninyo sa amin ang iyong banal na kasulatan upang kami po ay pwede basahin, bulay-bulayin ang iyong salita, upang malaman namin ang iyong kalooban, upang makaroon kami ng tunay na relasyon sa iyo sa pagbabasa ng iyong salita. Bigay mo kami ng isang
malinis sa puso araw-araw ng aming buhay. Bigyan mo kami ng nasa isip namin na kami po ay dapat mamuhay ng malinis na puso. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matabis na pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.